Yes, this is the Powerful Comics Man, Gerald Dorado with Chris Bacula Podcast. So Sound Podcast returning, Muling nagbabalik, defending, reigning podcasting champion of the world. Chris, baka tayo ay nabiting kanina sa ating pinag-uusapan. Oo nga. Ano bang gusto mong sabihin tungkol dito kay sa batang Zach Tabudlo na ito? Zach Tamuldo. Tamudlo. Lo tamud ba siya? Actually, fan ako ng batang ito eh. Kasi meron silang kanta ni Al James. Collab. Sobrang gusto ko yun eh. Actually, I think I've mentioned before that itong si Zach is parang eraser head siya ng generation na to. I would say, hindi iba yung genre nila pero yung mga kanta niya has the same effect. Tingin ko Hindi ba X-Battalion yung parang Eraserheads? X-Battalion? Ayaw ilang pilitin kung di ka pa. Hindi. In terms of lyricism, meron akong nakikitang similarities nila ni Eli Buendia na hindi ko ma-explain ngayon. I will try to explain. Ako, ang basehan ko lang, walang retention sa akin yung lyrics ni Zach. Ikaw, meron ka bang alam ng kanta ni Zach Tabuldo na nagre-retain? Yung walang hanggan. Sige habang buhay pala. Habang buhay na ako'y sa'yo, kahit Ako mas ere pa eh. Ayun. Diba nakakaputang ina? Hindi ako masyadong believe doon sa Eri eh. Kasi gusto niya lang magmura. Hindi nabababawan ako doon sa kanta na yun. Pero sabi kasi tungkol daw yun doon sa breakup nila nung ex niya. Kaya nga. 'Di ba? Pero parang stupid love eh. A little bit. Sa akin ang magandang kanta na sinulat ni sino yun? Si JK, yung Buwan. Maganda yun. Medyo maganda woke nga lang. Woke. So, bakit? Anong woke part dun? Kasi yung Buwan parang di ba ginamit yun sa campaign? Dilaw na buwan. Dilaw na buwan. Ginamit yun ng pink. Talaga? Dilaw. Kaya nga siya yung parang stretch para sa akin. Kaya nga siya yung kinas doon sa sa movie. 'Di ba? I think madalang movie 'yun, 'di ba? I think lumabas na yung kanta na yun way before the campaign period. Pero ginamit nila. Hindi ko narinig. Na buwan, Hindi ko narinig. Sa dilaw na buwan. Kaso pink na yung sa campaign ni Lenny. Diba? Hindi na dilaw. Pero pink lawan So may dilaw pa rin. Oo. Anyway, Zach Tabuldo. Hindi, pero siguro si JK, mas maangas siya kay Zach eh. Totoo naman yun. Hindi ko alam eh. Hindi ko pa matansya si JK. Siguro sige. Teka. Definitely, legitimate rockstar siya ngayon. Meron naman siyang creds para matawag na modern rockstar. Maybe not the same rockstar as Wolfgang, Sinabasti. Iba yung nila eh. Yung Gen Z rockstar, sabihin na lang natin. At saka legit na may mga kanta siya, may mga hits siya. At nagre-retain sa tenga. 'Di ba? Pero meron kasi siyang I think he's still trying to find himself as an artist. Kasi dun sa Buwan, nakikita ko yung pag nagpe-perform siya nun, parang ine-emulate niya si John Mayer dun eh. Oo nga, tama. Meron siyang video na pine-perform niya yun. Ginagaya niya yung mga galaw, yung mga pangiwi-ngiwi niya na gano'n. It's a wonderland. Hindi yung Body is a Wonderland eh, yung mga slow burning in the slow dancing in the burning room. Pero si Zach, what makes him unique from JK? Ibang-iba yung style nila. One,
ang parehas sa kanila is parehas silang Gen Z at saka parehas sila ng mga tema ng kanta or at least close. Si JK kasi nagpapadip siya eh. Yun ang mas padip siya. Sinusubukan niyang magpadip. Si Zach Masa. Parang... Si Zach, deep din eh. Parang ang Ellie Buendia, hindi naman ganun ka-deep yung lyrics ni Ellie Buendia eh. Hindi nga. 'Di ba? Pero it speaks to you. Si Zach kasi pag pinapakinggan ko siya, parang siyang si Skastakli eh. Parang pag pinapakinggan ko si Skastakli sa kay Zach na Buldo, parang okay, mas better version ng ni Skastakli si Zach. Kasi mas okay yung musicality ni Zach. Well, hindi kasi ako kay Skastakli eh. Ayaw kitang pilitin kung di ka pa. Sa susunod na lang. Sa susunod na lang. I get you. Pwede. Pero si JK kasi, unang-una. Si JK rocks. Hindi si JK, si Zach kasi. Si Zach. One is legit na musikero siya. Yun nga. Yun yung pinakaiba nila. Pero pag nakita mo yung packaging, parang o kaya sikat si Zach kasi sikat si Skaste. Similar yung sound eh. Nagkataon lang rapper to. Hindi siya musikero. Actually, Hindi siya nagigitara. Actually, yun ang prevalent na genre ngayon. Yung hugot. Hanggang ngayon, nasa hugot era pa rin tayo in terms of stupid music. Stupid love shit, di ba? Iba naman yung stupid love. Iba yun. Tsaka natin pag-usapan yung stupid love. Tingin ko, ang nagpa-umpisa niyan nung hugot kasi, Si Moira. Buwisit na Moira diba? na yan. Hanggang ngayon pa naman, Moira. Magwa 100 episode na kami. Hinahunting mo pa rin kami kung babae ka. So, yung hugot na yan, kasi yung mga kanta ni Moira, hindi naman. Yung ibang mga hugot na kanta, like katulad ng mga December Avenue, dati baduy yun eh. Yung mga kanta ng... Oo nga, tama. Diba? Noong mga panahon ng parang parang rockstar rockstar 2, ganun ng datingan ng kanta ng December Avenue eh. Alam ko magagaling kayo mga December Avenue, hindi ko sinasabing di kayo magaling, pero alam niyo more or less magkaisang edad tayo, alam niyo sinasabi ko. Ito si Jimmy Bondok pa manatawag mo na hugot area. Era. Hindi, iba pa yung genre na yun eh. Iba pa yung kanta niyang Yung Let Me Be The One. Let Me Be The One. Congratulations kay Jimmy Bondok. Attorney Jimmy Bondok, shoutout sa'yo. Now you can be the one, Jimmy Bondok. Now you can be the one. Nanalo ka kay Nyoy. Pero taka lang, hindi yun hugot. Yung Let Me Be The One Technically, hindi siya. Technically, hugot siya. It would fit the bill. Pero back then kasi, hindi pa genre yung hugot eh. Dati love song pa lang yun. Dati, ang genre nila ay acoustic. Paulo Santos, diba? Nyoy Volante. Si Nyoy Volante, minsan freestyle din. Tama. Show band acoustic. Yun yung nila eh. Yun yung pumalit dun sa Pinoy Alternative eh. MOMP. Yan, 'di ba? So although hugot pwede mo silang i-classify as hugot, pero sa collective genre nila hindi siya hugot. Hindi baduy. In the same sense na hugot ngayon. Yung I Belong to the Zoo ba, mga hugot kanta nun? Hugot yun. Kaya mga kampo ni Moira yun eh, di ba? Tama. Sobrang sikat. Oo, yes, di ba? Yun ang isang ngayon eh, mga artist ngayon. Dati kasi kailangan medyo may konting itsura ka eh, di ba? Ngayon yung I Belong to the Zoo, alam mo bro, nakasabay ko sa gig yan. Medyo hinekel ko yung vocalista. Bakit? Kasi mukha siyang taga-zoo eh. Mukha siya nakakulong sa zoo. Tapos tapos pala niyang fans. Hindi kasi nung time na yun, hindi ako familiar. Malay ko ba kung anong banda yun, di ba? Wala akong kilalang mainstream na banda. Anong nangyari nung hinekel mo? Binu ako. Boo! Sabi ko, ano ba itsura niya? Tapos nakita ko, ay, mukha naman kasi talagang taga-zoo eh. Ano bang sinabi mo? Yung I Belong to the Zoo ba, mukha ba siya ng taga-zoo? Teka, paano mo hinekel? Ikwento mo kung anong sila nangyari. Sa audience. Okay, tapos sila mag-perform. Tapos ako yung host nung gabi na yun. I see. Tapos sabi ko, kasi hindi ako familiar sa pangalan.
So parang sabi ko, I belong to the zoo. Sabi ko, zoo? So parang mga taga-zoo ba to mga to? Tapos nakita ko yung vocalist. Sabi ko, mukha siyang taga-zoo. Oo. Mukha siyang nakakulong sa zoo. Mukha Nag- siyang, kasi balbasarado siya eh. Oo. Tignan mo yung Alam ko mukha. yung tsura nun. Di ba? So mukha talaga siyang leon o gorilla. Di ba? So parang malay ko bang sikat pala sila. Oo. Malay ko bang yung mga tao nang humaling, mukha naman talaga siyang gorilla. So parang sabi ko, okay, sige. Okay, fine. Sikat sila. Malay ko ba? Pero sabi ko, pero mukha pa rin talaga siyang dapat sa zoo. Hindi ko mapigilan. Kasi alam gagawin ko, di ba? Mali ko pa kung ano mga kanta. Wala akong alam na kanta ng I Belong to the Zoo. Well, ang kaya ka na heckle kasi parang body positivity issue yun. Okay. Diba? And at the same time, sikat. Pero feeling ko sikat. Sikat kasi sila. Oo nga. At saka nasa woke crowd yun eh. Yung mga... Hindi QC yun eh. Sikat lang sila. Pero feeling ko sikat lang sila. Feeling ko lang anong time na yun. Well, siguro. Kasama na yun, syempre. Pero kasi, talaga siya. ang weird kasi ng pangalan, bakit I belong to the zoo? Kasi mukha silang taga-zoo. Actually, na-tsempohan ko yan one time. Bakit ba ako pumunta? Basta punta ako isang bar. Mutugtog siya. Ano ba? Bakit tayo napunta kay I Belong to the Zoo? Balik tayo dun sa genre. Ito lang kung pipili kayo ng pangalan nyo, kung ayaw nyo ma-heckle, no, huwag nyong gawing I belong to the zoo. Okay? Kunwari, ako, taga-France ako, tapos sabihin mo sa akin, my band's name is I belong to the zoo. Sabi ko, putang ina, ano ka, zebra? Yun lang yun. Palitan nyo yan. Parang correct lang yan eh. Etong tawag dito, yung hugot genre kasi, hanggang balik tayo kay Zach Tabudlo, no? So parang mas pop-ish na hugot genre siya eh. Siguro yun yung evolution. Actually hindi siya hugot genre eh. Si Zach kasi masaya positive yung ano niya eh. Kaya nga medyo nagulat ako na depressed pala siya. Saka mukha siyang fuckboy in fairness. Diba? Ang ganong tsura. Nakita mo yung music video nung Habang Buhay, yung Sinakong TV, tsaka si... Mukha siyang fuckboy! Ang ganda nun. Ang ganda pati ng konsepto nung kanta. So, at saka yung lyrics ng kanta niya, hindi ba parang si Post Malone yung ginagaya niya? Maybe. Kasi si Post Malone puro positive eh. Hindi mo pwedeng mahirap i-compare na ginagaya niya. Maaring influence yun. Kasi as a songwriter, may mga nasulat din naman akong kanta. As a songwriter, most of the time, kung ano yung nararamdaman mo talaga, yun ang lalabas sa kanta mo. 'Di ba? Kung malungkot ka, kung masaya ka, natural yun. At saka meron kang artistic voice eh. Meron kang writing voice, meron kang speaking voice, 'di ba? Kaya pag nagsulat ako, pag nag-post ako sa Facebook, iba yung birada ko doon eh. 'Di ba? Pag nagpo-post ako, pag nagsusulat ako ng mga scripts, 'di ba? At saka sa songs. Iba yung poetry mo doon sa nagpa-podcast tayo, 'di ba? So masasabi mo si Zach Tabudlo is an tawag dito, ang tawag doon? Legit na artist siya. Legit na artist siya. Pero pop, parang Bieber. More on... feeling ko parang siya si Justin Bieber. Siguro para siyang Justin Bieber na Jason Mraz. Okay. Para sa akin, personal ko lang. The Remedy. Parang ganun. For sure, Jason Mraz is an influence sa kanya. For sure, malamang Ed Sheeran din. Justin Bieber, medyo. Pwede. Sino pa ba? Pero between JK and Zach, John Mayer. ang maganda kasi kay Zach kasi, dude, hindi siya baduy eh. Oo. Like kung piniplay mo yung song niya, hindi mo ako mahuhuli na papatugtugin ko sa inuman yung buwan. Kasi parang pang videoke yun eh. Oo. Hindi siya pang may chick kang kasama tas baduy yun eh. Pwede siyang pero Sakta Buldo sa inuman, pwede mo siyang tugtugin. Parang ano yan, background music na good vibes. Oo. Si Skastakli, hindi mo pwede patugtugin sa inuman yan.
Siguro pag mga Jejemon yung kasama mo, pwede. pero hindi mo pwede. Pero ako, sa sarili kong place and time, mag-isa, papatugtugin ko yung sa susunod na lang, mag-isa. Ang magandang isang gusto kong banda ngayon na local, yung Sunkissed Lola. Yung yung Pasilyo. Ganda. Bluesy siya. Tapos siya yung siya pala yung nakita mo yung nag-viral na OA na gitarista. Siya yun. Diba? Nakita ko yung finally nakita ko yung video, yung full video na hindi naman ganun ka OA. Sobra naman yung mga parang yung sa Jopay, yung wag ka nang mawala. Naalala mo yun? Rockista rin pala siya eh. Marunong siyang kumanta eh. Oo. Actually, yun? Parang musically, siya, sound siya. And in-invite siya nila Monty mag-perform live, di ba? So, ganoon na pala ngayon, bro, no? Basta ma-break mo yung internet, parang, sige, game. Well, at saka, hindi mo rin alam kung sino yung mga, mga ngingitian ng internet talaga eh. Di ba? Wamos. Oo, di ba? Tayo, more than 1 year tayo nagpa-podcast tayo dito. Hindi tayo nangingitian. Pero nangingitian na rin tayo kasi ilan ba yung namo-monetize, di ba? No. Alam ko, I'm sure maraming mahisipag dyan nag-produce ng mga content na hindi man lang umabot ng 1,000 subscribers. Kaya grateful kami ni Gerald kahit na hindi to kasing laki ni Kong TV o ni Nico David o ni Melo Yap. Sobrang grateful kami sa inyo. Actually, ang natin, we got lost in ang assessment ko lang sa natin we got lost into the wrong audience. Napunta tayo sa mga audience na nabutihin eh. Tama. Hindi yun ang mga audience na makaka-appreciate sa atin eh. 'Di ba? Kasi ako kasama rin ako dun sa community na yon, obviously. Alam ko. Diba? Kasama ako sa community na yan. Actually, kami ng bona fide member ako ng Ampalayagang. Nakasama ka na nga sa dinner party ni Rafi. Anyway, itong yung community na yun kasi, ang napansin ko doon, yung divide, meron na talagang faction. I would say na even dun sa Ampalayagang side, most of dun, ito kasi yung misconception dun sa Ampalayagang side eh. Meron doon na mga Tulfo fanatics na tinatawag ni Butihin. Meron dong mga talagang Rafi Tulfo defenders. Pero madami doon sa Ampalayagang, I would say most of them, nakikita lang nila na sablay si Libayan. And natutuwa sila na merong Melo Yap na nagpo-point out ng mga pagkakamali ni Libayan. At saka na binubutata si Libayan. So, yun ang nila, tawag dito, parte ng daily routine yun na abangan si Melo Yap. O kaya at saka abangan si Boots. At saka kahit yung mga kabatas, siya eh. Most of them hindi naman talaga para hardcore Libayan fans. Yung iba doon are just after the drama. Nakikita lang nila na parang, di ba, like I always say, this is all entertainment to the audience. Di ba? And they just like any other telenovela na gusto mong malaman kung anong susunod na mangyayari, you follow kung ano yung mangyayari every day. Ako, ganun nangyari sa akin eh. Di ba? Nakikita ko ano kayong gagawin. Ano kayong sasabihin ni Melo? Parang a dopamine hit yun eh. Yung ginagawa nila Melo. At saka, halimbawa, may bagong issue like katulad ng mga, kasi matindi yung mga developments kasi nag-escalate na kasi todo yung mga pangyayari doon. Ito na, ngayon, makakasuhan yung ilang mga vloggers ni Libayan for following his lead. 'Di ba? Kasi kinlaim ni Libayan, dinedeath threat daw siya ni Rafi Tulfo. Nakita mo naman yung video na 'yon, 'di ba? So sabi ni Rafi Tulfo, naging guest niya kasi si Melo. Sabi doon sa RTIA. Sabi ni Tulfo,
So medyo nagpahaging siya sa isang lawyer. Sabi niya, pag napapanood ko nga yun, natutuwa ako pag galit na galit eh. Yung parang minsan may isip mo, baka tumaob na lang. Baka isang araw tumaob na lang. Yun ang sinabi niya. Tapos sumabog ang puso. So ang interpretation ni Boots doon, una, siya yung tinutukoy. Pangalawa, death threat daw yun. Which is later on, ito sasabihin ko naman, hindi dinenay niya na dine-death threat niya raw. Death wish daw yung ginawa ni Raffy Tulfo sa kanya. Tapos ngayon, kasi yung taob, sobrang kabobohan nito eh. Ang hot topic sa kanila ngayon, alam mo yung salitang taob, tataobin at saka tumaob. Grabe naman. Kasi nakapulot sila ng isang lumang video ni Raffy Tulfo na sinasabi niya na kasi una muna, ang claim kasi ang counter kasi ni Melo is ang sinasabi ni Libayan, ginagamit daw sa mga pelikulang Pilipino yung word na taob para sa assassination. Pag meron kang gustong ipapatay, pataobin na yan. Pataobin. Taob daw. Pero may mga movies daw na ganun. Pero hindi naman taob ang ginagamit eh. Di ba tumba? Tumba ang mas... actually, wala nga akong maalalang taob eh. Na yun ang ginamit. Ano yung pinapataob? Parang... Ang pinapataob, pag ubus na. Taob yung bote. Taob mo yung baso mo. Taob yung bote. Taob yung yung bandehado. Taob mo yung ataol mo. Taob yung tawag dito, kalan, yung sinaing, kaldero, diba? Taob mo lahat. Taob mo. Yun ang mga yun ang mga taob usually. Pero dahil ginawa nga nilang death threat, tapos sabi niya hindi naman death threat ang claim ko, death wish. Tapos ngayon nakakita sila ng old video ni Tulfo na ginamit niya yung tataobin. 'Di ba? Parang dinedescribe niya. Pag kasi gigripuhan, ibig sabihin nun, saksak. Pag babarilin, titinggain. Ganun. Tapos tataobin. Sinabi ni Tulfo yun. So, kita mo, taob talaga. Assassination talaga. Pagpatay talaga. Pero, ibig sabihin. Sino gumagawa ng research na yun? Di ba para halokahin mo yung putangin ng video Kaya na yun? nga, that was 9 months ago. Grabe yun. Tangina, ang daming resources talaga ng putangin ng kumakalabang kay Tulfo para... Hay nako. Ewan ko ba. Kaya iwasan mo na yung mga ganyan mga topic, okay? Kasi manghuhumaling ka talaga dyan, mag-dopamine hit every time. Pag-usapan, since na-touch na rin natin, ang nangyari kasi, ito yung sinasabi ko dati pa dito sa Sausawan, ever since dun sa Libayan Lost the Plot episode natin. When you pag sineryoso mo ng todo to, itong mga pinaggagawa sa social media na yan, hindi mo alam kung saan ka dadalhin yan eh. Ngayon, shit has become real. Kakasuhan ka ng isang senador ng Pilipinas. Not that it makes it makes a difference eh. Senador, 'di ba? Malakas na tao 'yan, malaking tao 'yan. Tapos para ano bang pinaglalaban mo? 'Di ba sana kung NPA ka man lang eh, 'di ba? At least meron kang ideolohiya na pinaglalaban. Sa kanila para lang kampihan mo yung pagkainis ni Libayan. Pero kasi ang petty lang sa akin, both parties petty. Like Tulfo petty, Libayan petty. Kasi parang parang parehas yun lang pinapalaki yung apoy eh. Diba parang wala akong kakampihan sa inyong dalawa eh. Kaya kung sino man yung tama, sino yung mali, sino may argumento. Parang, dude, parehas lang kayong entertainer on YouTube. Then entertain lang. Huwag na kayong magkasuhan, diba? Yun lang yung akin. Well, oo nga. Ang problema kasi, nagkaroon ng obviously, kung araw-arawin ka nga naman kasi, like the way that Libayan does things, hindi mo, tao pa rin yung si Tulfo eh. Pwede ka rin mabwisit. Tapos, pag nakakita ka ng isang pagkakamali, pwede ka talagang mag-capitalize. And etong mga tao na to na makakasuhan, they were the ones who put themselves in that position. Ako, hayaan mo sila. Bahala sila. Parang Gaza lang yan sa Israel. Magpatay lang kayo, mga hayop kayo. Di ba? Wala tayong pakialam dyan.
Ang akin lang kay Zach Tabuldo, huwag ka naman ma-late, iho. Oo nga, no? Like a late, hayop ka eh. Diba sa lahat na ng concert, pinupuntahan mong hayop ka, mahilig kang ma-late. Bakit daw ba siya nalilate? Sinisisi niya yung organizers eh. May article ako doon sa Sausawan Podcast. Gusto mong basahin yun? Tingnan natin. Sige, magkwento ko muna. So, itong si Zach Tabuldo is very notorious na nalilate sa mga gigs. At pikod na itong mga fans niya at yung mga ibang organizers na kung bakit lagi siya nalilate at lagi siyang may rebuttal dun sa mga paratang sa kanya. Well, hindi ko naman personally kilala si Zach Tabuldo pero ang galing niya magpaliwanag. Magaling ba? Magaling Sabi niya, tao lang din po ako at nagtatrabaho tulad yung lahat. Talaga, rockstar ka. OPM singer Zach Tabuldo took to social media to share his side after the delay in his Yuletide Rhythms concert on Sunday due to technical difficulties. Okay? Due to technical difficulties yung pahayag ng camp niya. Oh, wait. So, itong nagkaroon ng delay. So, sineshare niya na due to technical, ibig sabihin ng delay, the show should let's say, if it should start at 7 p.m., 7 p.m. now, hindi pa nagsisimula. Oo. So, tapos siguro mga 7:30, 8 o'clock Wala pa rin. Wala pa rin. Mga ganun. O, basta later than 7 p.m. na nagsimula. Ang tanong ko dyan is, doon bang, kasi sisisi niya sa difficulties di ba? Sa tech difficulties. Kung habang nangyayari yung tech difficulties, nandun na ba siya? Wala pa siya doon. Di ba? Wala pa so siya. Regardless, kung may tech difficulty o wala, the fact na wala ka doon, hindi ka pa rin nakakad. Alam mo sinabi niya? Oh. Nandun daw yung opening act niya. Andun yung opening act ko eh. Ito. Nagkataon lang po na musikero ako at nakasalang mukha ko kaya mga bagay na to kahit hindi ako ang may kasalanan sa akin bumabagsak. Ha? Diba? Kasi siya daw in short, sikat kasi ako eh kaya ako binabagsakan ng mga hype na to eh. Ayala Malls Trinoma QC also released a statement on Monday to apologize for the incident, citing the delay from the sound supplier and clearing Tabuldo on the tardy accusations against him. Unforeseen adjustments to technical Trinoma ha? Nag-concede Well, baka naman totoo kasi, 'di ba? Pero wala pa siya dun sa venue. Ganito, 'di ba? Well, nag-produce ka naman, 'di ba? Oo. So, kung meron siyang front act, usually ilang minutes ilang kantang front act? Kung may front act ako, dapat mas mauna pa ako sa front act ko. Ideally talaga. Yun ang mga penultimate professionals. Kung maayos ka talaga. Kung penultimate professionals yun. Kasi gagawin kong chimay yung front ako. Oy, pre, pwede mong puntahan mo muna yung show? Wala pa kasi ako mamaya pa ako darating Doon, pero if you're gonna technically pwedeng mauna yung front act tapos on the way ka pa rin. Pero hindi advisable yun. Tapos mag-i-extend lang siguro yung front act ng set niya. Hindi advisable yun, bro. Kasi kailangan manduhan mo yung front act mo. Oy, 2 songs ka lang o 3 songs ka lang, sako na. Let's say full set. Let's say 10 songs. Kung talagang gusto mong sulitin yung front act mo. At saka mahaba yung event. Ito ba yung article sa Sausawan Podcast? Oo. Yan yun. Ito. Meron pang isa baba mo. Hindi yata yan eh. Sinare mo ba yan sa page? Sa Sausawan Topics. Yan yun. Yan ba yun? Yan na yun. Ba't parang na iba? Parang hindi yan yung article doon Mas mas lengthy yung... Yan na yun. Teka, baka Anyway. Yan yung nga yun. Oo nga. Ba't parang naiba? Parang naiba talaga, no? Pero siya? Ang narinig ko kasi dyan, 'di ba, nung naghiwalay si Moira at saka si yung asawa niya, parang na-link siya kay kay Zach Tabudlo. Tapos dahil na-link siya, ang nabasa kong reaction ni Zach na siya na
naapektuhan siya mentally. Kumbaga nade-depress siya na ano siya kay Moira na nasasabit siya doon. Hindi ko lang anong ka-depress doon. Or maybe baka yun lang I'm just oversimplifying it. Teka lang alam ko yun kung ano nangyari. Binago nila yung article. Okay. Inedit nila yung article. Kasi 7, check ko yung time. Nung shinare ko to, tanghaling tapat to eh. Ngayon, yung article na to, tinan mo, 7:48 p.m. inedit. Okay. Okay, inedit. Na-edit. Hindi yan yung original article ng Philippine Star. Nawala yung tag dito. Tingnan natin yung comments kung nandyan. Hindi na yun yung article kanina eh. Hindi ba nila? Anyway, feeling mo may depression to si Zach Tabuldo kaya sabi niya, depressed daw siya doon sa may kinalaman doon, hindi ko alam exactly kung anong kinalaman pero may kinalaman about being parang nadawit siya doon sa hiwalayan ni Moira. Pero kung ano man nangyari bro, naayos nila kagad no. Kumbaga, wala nang kasalanan si Zach Hindi siya na late. Well, try na ko man nagsabi. Malamang. Sa akin kasi kaya mong ayusin kagad yung gusot, no? Kasi kung totoong depressed siya, dapat tulungan niya rin sarili niya, 'di ba? Hindi para sa akin kasi as much as I can extend myself in understanding people with depression, at the end of the day responsable ka pa rin sa actions mo eh. 'Di ba? Na may kasi alam mo ba na ang depression ay disability, classified as disability dito sa Pilipinas. Pwede kang kumuha ng PWD card pag depressed ka. Kapag yung diagnosed ka na depressed. Also ADHD. Oo, ano 'yan? Pwede kang kumuha ng PWD card. Ibig sabihin, siguro hindi magandang pakinggan to pero liability ka. Meron ngang nakita mo yung yung balita na nawiwirdohan ako doon na 'di ba kakatapos lang nung mga bar exam, lumabas yung mga pumasa. Merong isang article na nagko-congratulate dun sa isang pumasa na he was able to pass the bar exam despite being suicidal. What the fuck? Depressed siya. Suicidal siya. Tapos, well, it's good for him. Good for him nagawa niya yun. Diba? I'm sure, alam natin kung gaano kahirap yung struggle ng depression. Pero, tol, good for you na nagawa mo yun despite the handicap. Pero realistically speaking, would you hire a suicidal lawyer to defend you? Oo. Di ba? Anong fucked up? Pero it's a weird flex. Di ba? Parang detrimental yun sa career mo eh. Kaya nga. Di ba? Suicidal employee, parang kung may tea-shop ako, di kita i-hire, hype ka. Kumbaga, nakasalala yung buhay mo doon kung makukulong ka o hindi. Anong pwedeng gawin? Tapos depressed yung lawyer mo. Anong pwedeng gawin mo sa kaso ko kung handa ka ng mamatay, di ba? Di ba? Tapos, mag-hearing kayo. Sabi mo, hindi kasi ako makabangon. Pero tama ka, bro. Ito ginagawa nilang cool yung pagiging depressed. Oo. Ginagawa nilang cool yung pagiging suicidal. Alam mo ba, merong kakolab to si Zach Tabuldo na isang rapper. Ang pangalan niya, Gerald M. Nakita mo rin mga music video ni Gerald M? Hindi. Tukol sa pagpapatiwakal. At tingnan mo sa YouTube. Hindi natin pa-play. Tingnan mo lang. I-search mo, Gerald M. Pagpapatiwakal. Yun ang title? Yung title. At yung title na yun, binibigti niya yung sarili niya. Talaga? Oo. Gerald na G? Hindi, JRLDM. Gen Z. Talaga? Gerald M. Walang yan. Diba? Inunahan ako dun sa JRLD. JRLDM. Di mo, JRLD. Actually, yung JRLD, gusto kong JRLDM. Gusto ko sana yan ng pangalan ko eh. JRLD Dorado. Gerald LDM. Tapos patiwakal. Tapos tingnan mo kung gaano ka-graphic yung putang inang, ayun na, patiwakal, ayun na.
Kung gaano ka... ito, kakolab ni Zach Tabuldo to. Meron silang love song. Tingnan mo. So, yan yung tropa ni Tabuldo. Yan, It's, okay. But, hindi ko alam kung demonetized yan. Hindi ko alam, pero tingnan natin. Ilang 10M views. 10M views? Hindi, kasi woke shit, dude. Pwedeng demonetized to. Feeling ko hindi. Ayan, contain suicide or self-harm topics. Demonetized yan. Demonetized yan. Demonetized pero yan. tingnan mo yung mga comments dun sa vid. Tingnan natin. Kasi, tingnan mo mga comments yan. My boyfriend died last August 26, 22. He's always played the music called Patiwakal. I thought this was his favorite music. All along, played this music. Di ba? Alam mo yun? To all with depression, to all with those depressions and anxiety, let us all keep fighting. I suffer from PTSD, and this song has been in my side all this year. Now I'm taking medicine to get more better and better from one. Di ba ang hirap tuloy mag-comment ng masama kahit na gusto mo mag-comment ng masama? Ako wala akong hindi ko gusto mag-comment ng masama. Ang sinasabi ko lang, kasi ganito for us na hindi naka-experience niyang depression yan, yung clinical depression na legit. Diagnosed ka. Yung diagnosed na clinical depression. Hindi self-proclaimed. Hirap tayong makarelate dyan Oo. Hindi natin talaga iisipin mo, yung isang friend ko, di ba? Yung kinukwento ko, naglalakad ka, parang okay na okay ka, galing siya sa gig, musikero. Tapos pauwi, naglalakad siya. Ang saya-saya mo, galing ka sa gig Kumbaga may dopamine hit ka. Tapos habang naglalakad ka, may nakita kang tulay, all of a sudden, gusto mong tumalon. Di ba anong klaseng mindfuckery ang nangyayari pero sa tumalon utak mo? ba siya? Hindi siya tumalon. Pero the fact na iisipin mo doon, at saka talagang nakatayo daw doon siya sa edge. Tinitingnan niya, iniisip niya, tatalon talaga ako. Tapos, syempre, ayaw niya rin talagang tumalon. Pero gusto niya tumalon. Pero merong urge. Di ba? Syempre, nilalabanan niya. Ang usually na ano niya na lang yung pamangkin niya. Na yun ang pinanlalaban so niya doon sa urge. He's fighting. At least kasi good for him. Ano siya, parang tawag dito, identified niya yung problema. Ang sinasabi namin kasi sa panahon ngayon, netong mga depression shit na to, ginagawa nilang parang flag. Oh. Yung hindi naman sila clinically diagnosed. Hindi naman sila nag-take ng meds. Kumbaga, dude, cool maging depreso. Sige. Minsan ginagamit ng mga lalaki sa mga girlfriend nila parang makikipaghiwalay ka, magpapakamatay ako. Meron kasing virtue points ang pagiging depressed. And kasi unang-una, pag depressed ka, yung mga tao, may mga tao talaga na would start, tawag dito, walking on eggshells, na full room of eggshells immediately. Tama. 'Di ba? Totoo, parang depression. 'di ba? Medyo sometimes kasi nabibigyan ka ng ng pass sa kakupalan mo. Mismo. 'Di ba? Depressed kasi 'yan, 'di ba? May mga ganung si Gerald M sinunog niya yung bahay. Pero bro, depressed kasi siya kaya sinunog niya yung bahay ng kapitbahay mo. Okay lang yan. Oo, 'di ba? O kaya wag na yung sinunog ng kapitbahay. Masyado na 'yun. Krimen na 'yun Yung parang minura ako niyan Pagpasensya mo na, depressed kasi yan. Oo. 'Di ba? Yung mga ganun, mo na yan. O kaya parang bastos to. Yung kaibigan mo. Hayaan mo na siya. Halimbawa, yung kaibigan mo, na-meet mo. Tapos, kaibigan kita. Tapos merong ako kaibigan na ipapakilala ko sa'yo. Tapos, iisnabing ka, parang babastusin ka na parang, di ba? Tapos, ang sasabihin ng depressed kasi yan, pabayaan mo na. Diba? Parang pag may baliw, yung baliw na dinumihan yung damit mo, nakakulay puti ka, ay pre, wag kasi baliw yan Yun. Di ba parang ganun? Parang ganun. Well, actually, that's a very, kumbaga, rectang comparison yun. I'm not saying I'm not saying masamang maging depressed or kumbaga, drama lang yan. Naniniwala kami na mahirap maging depressed. Pero,
Pero once na alam mo na palang depressed ka, hands off, bro. Hands off. Yun kasi meron kasi mga depressed na hindi tinutulungan ng sarili. Oo. 'Di ba? Kasi ang messaging lagi is understand him. 'Di ba? Dapat kasi ang sa mga taong depressed, yes, of course, understand him. Give have time to tawag doon, check up on your friends, mga ganyan. Ako meron akong chine-check up madalas na tropa. Oo. Depressed yun. Alam mo yung nung ang kinuwento niya sa akin, kasi nag-podcast ako about depression, mine-message niya ako. Ang madalas yung video ni sino yung drummer na tumalon? Si Brian Velasco. Yun, si Brian Velasco. Oh. Sinave niya yun. Tangina niya. Pinapanood niya yun paulit-ulit. Paulit-ulit. Tapos kasi gusto niyang tumalon pero wala siyang guts para tumalon. Maging Brian Velasco. Ang bilib na bilib siya na nagawang tumalon. So hero si Brian Velasco sa kanya. Hindi ko naman masabing hero pero fascinated siya. Nakaloop lang yun. Minsan daw mga 4 na oras niyang pinapanood yun. Pero ganun yung niya. Ganun siya ka-depressed. Pero sa lifetime ko, marami rin akong kaibigan na tumalon din eh. And usually yung root, hindi naman depression. Alam mo kung ano yung root pag tumatalon? Pera eh. Kahihiyan. Parang sa mga Hapon, kung ba't sila nagpapakatiwakal? Kasi kahihiyan, ito yung pera. And mostly sa Philippines, okay, sige, may depress. Pero usually kahihiyan, o pride, or monetary shit. Well, for whatever reason, the fact that seryosohin mong patayin yung sarili mo, that's a really fucked up thing to feel. And for you not to get out of that hole, hindi ka maliligtas ng kahit sino man eh. Bakit mo nilalagay yung sarili mo sa kamay ng ibang tao? Yun lang sinasabi ko. Parang gets ko, depressed ka. Pero how many people can be like Gerald that can listen to your shit? 'Di ba? Hindi mabait ang mundo eh. Sabi nga ni Billy Corgan, the world is a vampire. Well, minsan kasi hirap kasing madaming mga depressed na hindi alam na depressed talaga sila. They just feel shit. Hindi sila diagnosed. Para sa akin kasi, yun, pwedeng maintindihan ko eh. Pero kung let's say alam mo na depressed ka, tapos ginagamit mo pa? Hindi ka umiinom ng gamot. Oo. Tapos magkukupal ka. Tama. Mo. Tapos may music video ka, tapos nagbibigti ka sa music video mo, di ba? Parang alam ba yan? Para sa akin kasi hindi passion para maging kupal ka. Let's say, bawa, may mahal ka sa buhay. Asawa ko. Tapos babastusin ng isang depressed. Tapos depressed ako. Tangina gold pa rin kita. Mismo. Diba? Tama. Wala kang pasto kasi kupal ka. Bad person ka kahit depressed ka. Dude, the world is a vampire, diba? You can be killed or kill. Hindi, pero I don't blame the depressed person. I blame the messaging. Na parang kailangan lagi mong intindihin. Yung nagkukonsinte. I blame the people na nagkukonsinte sa mga depressed na you can be who you are. You can act a certain way kasi depressed ka. Ang dating pa parang parang nire-reward yung depression mismo, mo. Yung bad behavior niya, nire-reward mo. Kaya sa isip ng depressed na tao, okay lang palang gawin to. Kasi sasabihin ko lang na depressed ako, okay lang yun. Diba? Tapos, kumbaga, okay nang maging kupal ako, okay nang maging awkward ako, okay na maging... maging recluse ako. Okay lang na hindi ko tulungan yung sarili ko. Okay lang malate ako. Hindi di ba? Okay. Di ba? So, okay lang na ipahiya ko yung audience ko. Di ba? Di ba mga ganun? Yung trinoma. Di ba? It's yung pagtulong sa sarili mo, responsibilidad mo yan eh. Not even maging kupal eh. Kasi you can just stay at home na maging recluse ka. That is also tawag doon, a destructive attitude na kasi your life will pass you by. 'Di ba? So some people okay lang 'yun, pero you should at least give yourself a fighting chance na maybe there is something better for you. 'Di ba? And the people na sabi, ay pabayaan mo na yan, depressed kasi siya. Hindi mo natulungan yung tao. Hindi nga talaga. 'Di ba? So ganun.
Para ka may spoiled kid na hayaan mo lang siya kasi parang tangina. Hindi mo didisiplinahin tong batang to? Hindi mo to papaluin? Hindi mo siya sasabihan o pagagalitan? Hayaan ko lang siya kasi may ADHD siya? Isasabi ko sa puno yung hayop na yan eh. Oh, pero tawag dito, it's I'm not trying to condemn depressed people. Yung mga nagkukonsinti lang doon sa bad behavior ng depressed people. Again, siguro ang sinasabi ko lang is kung ano man yung course of action na gawin mo, make sure that you are really doing what is better. And not just following na parang hindi dapat ganitong gawin mo, 'di ba? Kasi personalized din 'yan eh. Hindi naman one size fits all yung mga pagdi-deal sa depression. 'Di ba? Let's say minsan kasi may mga taong hindi pakialamero. Tsaka tawag dito, dapat kasi equipped ka rin para tumulong. Tama. Hindi ka naman makakatulong. Kaya di ba, hindi ka psychiatrist, hindi ka psychologist, tas parang magsabi ka na dapat ito yung para sa kanya eh. Tama. Ito yung para sa kanya. Anyway, tayo, yung mga depressed, we fully sympathize and we hope na maayos mahirap kasing sabihin na kasi it's part of life eh. May mga ganun talaga eh. Hindi mo all we can do is one, understand, but also try to kung if helping them needs to go beyond simple understanding, then you would have to do it as well. Ako ito simple advice. Ako kasi taong kalye ako eh. I mean, hindi ako literal na taong kalye. I mean, naglalakad ako sa daan eh. Wow. I make it a point na maglakad sa daan every now and then. Sa daan nakakita ko ng mga taong grasa. Doon ko nga na-coin yung taong grasa mentality, di ba? Oh. And kung depressed ka, sana take time na ma-observe yung taong grasa. At kung talagang really depressed ka, kung kaya mo silang kausapin, tignan mo lang kung gaano sila ka-depressed. Tapos natutulog sila sa kali, tapos ikaw putang ina ka, nandun ka sa malambot na kama, naka-aircon ka pa, tapos sasabihin mong depressed ka, paano pa kaya sila? Alam ko na hindi kayo parehas ng circumstance sa buhay, pero tignan mo kung anong meron ka at kung ano yung wala sila. Yun lang. Tama. Well, try to help yourself. Kasi especially once nalaman mo, di ba? Knowing that you are depressed is not a license para maging to get even more depressed. It is a wake-up call to stop or to start helping yourself not to be depressed. Tama. Well said, Je. Well said. Okay. Yun na muna. Okay. Yun na muna. Chris Baco na. Alright. Maraming salamat sa mga nanood. Alright. This is Sausawan Podcast. Subscribe kayo. Paalam. Yes, sir.